sa ating Panginoon. Now, as we celebrate Pentecost Sunday, mga kapatid, let's go on to our slide. Sa mga bagong dating natin. Amen. Ihanda nyo na lang, mga kapatid, ang aklat ng Acts or mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4. Amen. Praise the Lord. Yan, today is Pentecost Sunday. Tayo po'y nakiki-celebrate sa lahat, sa buong mundo. This is not only Philippines, mga kapatid, but all over the world, mga kapatid, Pentecost Sunday. The first outpouring of the Holy Spirit. So, mamaya 3 p.m. hanggang 7 p.m. sa Bagong Bantay, Quezon City, Santo Cristo Elementary School. Malapit sa SM North. Meron po doon venue for our Pentecost Sunday sa lahat ng Quezon City. Nakapatiran, magkikita-kita tayo mamaya alas 3 ng hapon. Alright, let's go on to the words of the Lord, mga kapatid. Let us read. Ako muna yung magbabasa sa Tagalog, sa Book of Acts or mga gawa, mga kapatid. Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4, mga kapatid. No? If you have your Bible, let's read. At nang dumating nga ang araw ng mga Pentecostes, sila'y lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Verse 2, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis, na hanging malakas at pinuno. At pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Verse 3, at sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy. Sabi dito, para mas ma-imagine natin, mga kapatid, ito yung parang itsura niya, no? May apoy na parang kawangis ng dila. Alam mo yung kandila na apoy? Nakalagay sa kanila pong ulo. And there are about 120 person or people are gatherings, mga kapatid. Hallelujah. Okay? There are 120 people are gatherings, mga kapatid, that day of Pentecost. Now, sila po lahat, mga kapatid, ay nagkakaisa sa panalangin dahil yan po ay pinangako ng Diyos sa kanila. Again, ito pong kaganapan na ito po ay katotohanan at ito po ay nasa kasaysayan, mga kapatid. In fact, in reality, hindi makakarating ang salita ng Panginoon kung ito po'y chismis lang. Kapag ang libro po, mga kapatid, si Sister Jamaica nagsulat ng libro, kahit pa sabihin mong yun po ay sinulat niya na totoong nangyari sa kanya, hindi po kayang umabot ng 500 years. Pagdating ng ilang taon, 10 taon, 20 years, makakalimutan na yan. Kahit yung mga sikat na author na mga tao, makakalimutan na yan. Pero ang Biblia, ang sulat o ang salita ng Panginoon hanggang ngayon, thousands of years until now. Dahil ito po ay buhay at totoo, mga kapatid. That's why when the day of Pentecost, nung sila po ay nagkaroon ng karasan, so para mas makita pa natin, mga kapatid, ito po yung kanyang, yan sila mga Pentecostal or apostolic nagkatipon at merong apoy sa kanilang ulo na kanila pong nakita. Ang sabi dito, at sa kanila'y may nagpakita ng mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. So dumapo sa bawat, hindi yun isang apoy lang na malaki. Na isa lang, na solo lang, mga kapatid. Ngunit bawat sa kanila ay merong apoy na nakita. Verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu ng kanilang salitain. So silang lahat, mga kapatid, ay namangha sapagkat meron silang napansin na kakaiba na apoy habang sila ay nakaupo at nagkaroon ng prayer, mga kapatid, and nag-gatherings na habang sila ay nag-antay sa pangako ng Panginoong Hesus. Dahil ang pangako ng Panginoong Hesus, nung bago siya umakyat sa langit, wait, tarry ye till I come. I will send the Holy Spirit, saith the Lord, sabi ni Jesus. Nung sila ay nagkatipon, mga kapatid, at lahat po doon ng tao ay namangha sapagkat meron pong apoy bumaba sa kalangitan. Anong ebidensya na sila ay nakatanggap ng banal na Espiritu Santo? Sila ay magsasalita ng iba't ibang wika. Now, iba't iba tayong karanasan kung paano nakatanggap ng Holy Ghost. Itong iba dito, wala pa, mga kapatid. I believe that the day is your time is now, mga kapatid. Amen. Dahil alam ko, kalooban ng Panginoon na bawat isa sa atin
ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Now, let's go to Acts chapter 2, same book mga kapatid, mga Gawa, Kapitulo 2, verse 39. Skip tayo sa 39. Sa verse 39, sabi sa Tagalog, sapagkat sa inyo ang pangako. Lahat magsabing pangako. At sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon, nating Diyos sa Kanya. Now in English, mga kapatid, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance to speak. Now it is a promise. The Bible says in Acts 2:39, for the promise is to you. Everybody say promise. Now with the help of the Holy Ghost, I want to preach this morning on this subject. The promise is for you. Kamayan niyo yung katabi mo, sabihin mo, the promise is for you. Amen. Hallelujah. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this great day, O Lord. But we are praying, God, hallelujah, for the great outpouring of the Spirit, not just here in the Philippines, but all over the globe, Panginoon. Kumilos kang malaya, yung mga anak, puspusin mo muli, Panginoon, na yung banal na Espiritu Santo, at kami magsasalita ng iba't ibang wika, gayon din sa amin po mga bisita at hindi pa nakaranas, God. It's your will, Panginoon, to them to receive the gift of the Holy Spirit. God, I pray and rebuke the works of the enemy, Panginoon, hallelujah, na hadlang sa iyong, Panginoon, pagkilos at iyong salita. God, we cast them out, Panginoon, to the depths of the sea. In the name of Jesus, we lose the power and the authority of the blood of God, of the blood of the Lamb. In Jesus' mighty name we pray. Palagpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Tell to your neighbor, the promise is for you. There is an outpouring of the Holy Spirit. Whether you like it or not, in the last days, there is a great outpouring of the Holy Spirit. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Now, the church, latter days or last days, mga kapatid, we need to expect or we need to see or experience, mga kapatid, the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Now, we know that there are some of us, mga kapatid, amen, we are focusing on things that we desire for God, for the ministry, for the Lord, mga kapatid. But I tell you, your ministry, without the Spirit of God, our ministry is not powerful, mga kapatid. Our ministry is not effective without the presence or the power of God. This church, we're not worthy to be called the church of God without the Spirit of God. Hallelujah. Even Christians, we are not worthy called Christians if you don't have the power or the presence or the Spirit of God. Hallelujah. In our lives. That's why we must and we need to encounter it again, hallelujah, what the Bible speaks of the mighty outpouring of the Holy Spirit in the last days. You might be thinking, Pastor John, ilang beses ko lang narinig, ilang beses ko lang paulit-ulit na pakinggan niya ang pagkilos at pagbuhos ng banal na Espiritu Santo, pero hindi ko pa rin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Hindi ko pa rin nakikita yung great revival. Pastor, anong tinutukoy dyan? Saan ba mababasa yan sa Bible? Well, today is the day for you to see and experience and hear what the Scriptures and the Bible tells us. In Acts chapter 1 verse 5 says, for John baptized with water, but in few days you will be baptized with the Holy Spirit. Meaning to say, God promised, Jesus promised them, not only to disciples or the Christians or followers, hallelujah, na sumama lang kay Kristo, ngunit ito'y patungkol din sa lahat ng tao, that there will be great and mighty outpouring of the Holy Spirit in the last days. The Bible says in Acts chapter 1 verse 5 that in the few days you will be baptized with the Holy Spirit. In Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.
Ibig sabihin, mga kapatid, lahat po tayo ay pwede pong makatanggap. Wala po itong ibang religion na tinutukoy dito, mga kapatid. Whosoever may desire sa ating Panginoon, it is a free gift. Hallelujah. Mula sa ating dakilang Diyos. If I were you, mga kapatid, today, kung meron ka man pong mga desires, isang tabi mo muna yan. At meron kang iniisip, isang tabi mo muna yan. Ang una mo munang isipin ay kung paano ka muli makatanggap at maranasan mo muli, hallelujah, ang banal na Espiritu Santo na sa gayong bagay muling ikaw pukawin at magising sa pagkatulog ng iyong pananampalataya na ang bawat nilalang o ikaw ako, mga apostolik, ay muli magsasalita ng iba't ibang wika. Everybody say, praise the Lord. Now, in the first century AD or Anno Domini, just before He ascended back to heaven, in verse 9 to 11, kung basahin natin in Acts, yung basahin natin mga kapatid sa Bible, Jesus promised His followers the mighty baptism with the Holy Spirit. Natanggapin, kayo makakatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. They would receive heaven-sent power to be effective witnesses to Jesus. You know why we are not effective? Because you don't have power. You know why nagdadalawang isip tayo? Dahil kulang ka sa banal na Espiritu Santo, mga kapatid. You know why? Ba't natatakot tayo? Nagdadalawang isip tayo mag-share ng salita ng Panginoon? Dahil mismong ikaw, hindi ikaw convinced sa sarili mo, mga kapatid. Hallelujah. But once you filled again with the Holy Spirit, my brothers and sisters in the Lord, nung ikaw ay nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, walang ibang tinuro sa iyo ang banal na Espiritu Santo ng Panginoon, kundi ikaw mamuhay ng maayos sa ating Diyos. Tuturuan ka ng banal na Espiritu Santo kung paano ikaw magtamang pag-uugali at kung paano ikaw kumilos, mga kapatid. I tell you, the Comforter is not just a comforter, but a teacher, mga kapatid. Hallelujah. The Holy Ghost will correct you. The Holy Ghost will teach you to act accordingly to the will of God. That's why I encourage you, my brothers and sisters in the Lord. Hallelujah. You need the power and to experience the power that comes from on high. And if you're not, amen, hallelujah, may ilang buwan na isang alang araw ka nang di nakatanggap ng Holy Ghost, and today is the day for you to be filled with the Holy Ghost and with fire. This promised power from on high came to them in the day of Pentecost. That's why we celebrate Day of Pentecost. Or another meaning ng Pentecost, experience or 50. Or from the words, if you compute that, mga kapatid, 50 weeks. Masyadong mahaba, pag-i-explain pa natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Yan yung kanila pong celebration. At nagtugma din nung sila po'y nagkaroon, mga kapatid ko, ng Passover, nandoon din ang pagbuhos at pagkilos ng ating Panginoon. Acts chapter 2, verse 1 to 4, when ating pong binasa, when the day of Pentecost came, they were all together. Everybody say, all together. In one place. In one place, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Kagaya ng pinangako ng ating Panginoon, ang mga disipulo ay napuspos ng banal na Espiritu Santo. At ito po'y nasulat sa gawa o sa aklat po ng Acts, mga kapatid. At dito natin masaksihan na pagkatapos na sila po'y nagbigyan ng instruction ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag muna kayong lumabas, huwag muna kayong mag-minister hanggat hindi nyo natatanggap ang pangako o kaloob ng ating Diyos. Kaya ang kanila pong mga ministry, mga kapatid, hallelujah, the book of Acts shows them that ministering in great power with amazing effectiveness. Why? The gospel was preached with much anointing. The sick were healed. Demons were cast out. Even the dead were raised. And the multitudes came to saving faith
in Jesus Christ. Na-convince ang mga tao na sila'y sumunod kay Kristo hindi dahil sa kapangyarihan nila, hindi dahil matalino sila, hindi dahil magaling sila, mga kapatid. I tell you, if you are willing, mga kapatid, just to open your hearts and your mind, if you don't understand, if you have a lot of question at wala kang lakas at wala kang kakayanan, I tell you, if you put your ability, your time, and if you are available always for the things of God, then God is ready to pour out the power, wonder-working power that comes from Jesus. When they receive the baptism of the Holy Ghost, they have boldness to preach. They have boldness to share. Meron silang strength at matapang sila, mga kapatid, kung magsabi ng Jesus. But I tell you, sa ating po mga kapatiran, ano na nangyari sa mga Kristiyano ngayon? Hindi ka na magtataka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magtaka. Kung bakit walang pagkilos ngayon, alam niyo kung bakit? Mas hindi tayo nahihiya magsayaw-sayaw, magkimbot-kimbot kaysa sa mag-speaking tongues, mga kapatid. I don't mean na pakialaman ko yung ano niyo, mga kapatid, pero kung wala tayong panahon sa ating Panginoon at mas kinakahiya natin yung para kay Lord, diba, pagdating sa church, mga kapatid, imbes na magpuri sa Panginoon, tayo ay sikapin natin na ano ang ating Panginoon. Wala na tayong ginawa, mga kapatid. Nag-observe na lang tayo, nagtingin tayo. Maliban na lang sa mga bisita na, sa mga bago natin, sa mga bisita, normal lang talaga yan, mga kapatid. Pero iba sa atin, mga kapatid, para tayong mga tuod tuloy. Hello? Parang habang tumatagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, parang tumatagal na rin na yung kamay, pagtaas natin ng kamay. Pero dati, mga kapatid, devotion pa lang, grabing iyak na natin, talagang grabing shout natin na hallelujah, mga kapatid, hallelujah. Tayo ay masigasig na nagpupuri at nagsasamba sa ating Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, ano ang sabi ng Bible? When you receive the Holy Spirit, yan yung joy ng ating Panginoon. At walang nakatanggap ng banal na Espiritu Santo na malungkot. Ikaw ba na nung first time mo nakatanggap ng Holy Ghost, di ba? Umiiyak tayo dahil naranasan mo yung pag-ibig at yung kabutihan ng Panginoon. Na bibihira mo maranasan, biruin mo, mga kapatid, yung Panginoon ng Panginoon sa lahat ng mga hari, siyang hari at pinagkalooban ka noon. Ang sabi ng Bible, even the angels, they have the desires na maranasan din nila yung mga kapatid, but they don't have opportunity or chance. Ikaw, meron ka, mga kapatid. Pero ang problema ngayon sa mga Pentecostal, hallelujah, sa tawag na lang tayo kilala. Pero ang problema sa experience, wala na tayo doon, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Ang masaklap na katotohanan, mga kapatid, hallelujah, madalas na lang tayong pumunta sa simbahan dahil alam natin sa tutugunin ng Diyos ang ating pong mga panalangin, mga kapatid. Mas after na lang tayo doon sa answered prayer, pero we don't want to experience Him and to have a fellowship to God. Oh, let me say that again, mga kapatid. Marami sa atin, ang akala lang natin sa ating Panginoon ay parang Santa Claus lang na sa tuwing may bagay mapangangailangan kaya hindi ka magtataka kung bakit walang pagbabago sa atin at walang pagkilos ng Diyos kasi nasa mindset natin, puro listahan ng prayer request at gusto lang natin yung kamay ng ating Panginoon. Ano ba talaga ang nais mo, Kristiyano o followers? Ikaw ba talaga ay followers si Kristo o gusto mo lang yung mga bagay na binibigay ni Kristo? Kung ikaw ay totoong mananampalataya, ang hanapin mo ay hindi yung kamay lang niya, kundi ang buong pagkatao. Buong Diyos, that you want to experience to see the face of God and the presence of the Almighty. Dahil wala namang umakadlang sa'yo, wala namang nagbabawal sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo lahat sa akin, sa Kanya, hindi sa mga bagay na ibibigay niya. Kaya nga ang sabi niya, lahat ng iyong pangangailangan, ibibigay ko dahil alam ng Diyos, nakapokus ka doon sa pangangailangan. Kaya ikaw, dapat mo unahin every time na meron po tayong pagpupuri at pagsasamba at sa panalangin, huwag puro prayer request. Ang kailangan mo ay muling maranasan at makatanggap ng kalakasan mula sa Panginoon. Kaya
Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit sa huling araw marami mapapahamak. Dahil mas inuuna natin yung mga bagay. Alam ng Panginoon kung ano ang kailangan mo. Kaya nga sinabi niya na I will provide your needs. I am the Jehovah Jireh, the great provider. Pero sabi niya, unahin mo lang ako. Kaso ang ginagawa natin, nagpapa-pre-request na nga lang tayo, hindi pa tayo nakakarating sa church. Nasanay na tayo, Pastor, ipag-pray mo ako, Pastor. Paano naman tayo? Magpe-pray naman tayo, mga kapatid. Pero tandaan natin na sa Diyos ang ahawa, pero nasa tao pa rin ang gawa. We will help you through prayers. We will encourage you, mga kapatid. But if you don't want to help yourself, even the God of the universe can't help you. Paano ka tutulungan ng Panginoon? Mismo ayaw mo, Panginoon, tulungan mo kung magligpit ng higaan ko, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kung pagpalain ko, Panginoon. Para kang si Juan Tamad, nag-aantay ka mahulog ang bayabas. You see, mga kapatid, the gift of the Spirit is free. And once you have that, ang sabi ng Acts 1:8, but ye shall, sabi ng Bible, mga kapatid, ang pangako ng ating dakilang Panginoon ay higit pa sa mga bagay na ninanais mo, na gusto mo. Kaya nga kapag ikaw ay nakaranas nito, mga kapatid, hindi lang ang kaisipan mo, kundi ang kalooban mo. Kaya mayroong pagbabago dahil po dito sa banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nabautismuhan sa tubig, or depende kahit mauna itong baptism of the Spirit, every time that we have this song leading, mga kapatid, or worship the Lord, praising the Lord, then you will experience, you have the chance to experience, or during your prayer time or your alone time with God, mga kapatid, you can experience the Holy Spirit. Hallelujah. That's why once you will receive this, as sabi ng Bible, you will receive the power. Lahat magsabing power. My goodness. Alam niyo kung bakit, sabihin mo sa katabi mo, bakit hindi natatakot ang demonyo? Alam mo kung bakit hindi natatakot ang demonyo? Sabihin niyo sa katabi niyo. Kasi kamukha mo. Joke lang. Biro lang, mga kapatid. Alam niyo kung bakit ang kaaway minsan hindi natatakot sa atin? Sabihin ng kaaway siya, hindi naman kasi nakakatakot-takot yun eh. Diba, maraming ang kwento dyan, mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid ko, merong department ng kaaway. Kung itayo, may department ng mga musicians, singers, meron din ang kaaway. Meron department ng kaaway taga-sira, mga kapatid. May pinadala, mga kapatid ko, na kaaway. Sige, pagka yan ma-convince mo mag-backslide, ipopromote kita. Sabi ni Lucifer, mga kapatid. Sabi ng demonyo, ba? Easy job. Yun lang pala, Panginoon. Nakita ko na nga, hindi pa nagsisimba eh. Kunting ano na lang, tulak na lang yan. Wala na, hindi na nagsisimba. Tingnan mo, ako bahala dyan, taning. Yung kampo ng demonyo, mga kapatid, pumunta doon. Halimbawa, si Jesper yun, mga kapatid. Pagbisita ng kaaway doon kay Jesper, pag-check niya, bumalik agad yung demonyo. Ang sabi na, ba't ang bilis mo naman? Ganun na kabilis yun, natapos mo na agad. Ibig sabihin, wala na, hindi na siya na-convince mo na, nag-backslide. Hindi. Bahala, ako na lang mag-backslide. Mas demonyo pa sa akin yung tao na yun. Minsan, mga kapatid, masyado natin ini-elevate yung demonyo. Akakala natin, mga kapatid, na ang demonyo makapangyarihan. Hindi mo na-realize na mas labaw pa kas demonyo. Hindi mo minsan maisip, mga kapatid, na meron tayong mga bagay na akala natin, lagi nating sinisisi ang kaaway. Amen? Pati ba paghugas ng plato, kaaway sisihin natin? Pagpunta sa simbahan, kaaway, demonyo kasi, Pastor, hindi ako nakapunta ng simbahan, yung demonyo talaga. Pastor, nung nagbasa ako ng Bible, demonyo talaga, inaantok ako, Pastor. Pastor, no, pagising ko na, mag-set na sana ako ng Sunday, naka-ready na ako suotin. May nag-chat sa akin, may rides daw kami, Pastor, demonyo talaga. You see, mga kapatid, kung excuse lang ang usapan, mga kapatid, napakarami tayo noon. And in fact, sa mga disciples, many times din sila, mga kapatid, naka-encounter ng challenges.
But I tell you, wala nang ibang tinuro sa kanila si Jesus Christ kundi manalangin. Everybody say prayer, mga kapatid. Para hindi kayo mahulog sa kasalanan at sa kasamaan, manalangin tayo. Lahat magsabing manalangin. Sabay mo sa katabi mo, kapatid, nananalangin ka pa ba? Kasi kung hindi, demonyo talaga ang dalalas. Now in Acts chapter 2, verse 16 to 18, mga kapatid, this is referring to that great outpouring of the Spirit. On the day of Pentecost, the Apostle Peter told them and amazed the crowd, meaning to say, nung bumaba ang apoy at banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon, hindi mako-convince ang tao kung wala pong nakikita sila. Amen? Hello? May ibig sabihin, lahat ng tao, ang sabi ng Bible, yung crowd mismo, lumapit doon sa lugar kung saan sila, sa upper room, kung saan sila nagsasamba. Meron talagang ebidensya na nakikita, mga kapatid. Kaya ikaw, mananampalataya, mahalaga na meron kang banal na Espiritu Santo. Bakit? May ebidensya na makikita sa iyo. Kapag ang tao, hindi mo makonvince, mga kapatid, hallelujah, na ikaw ay Kristyano, unang-una sa lahat sa mga gawa pa lang natin. Pangalawa, mga kapatid, pagka meron kang banal na Espiritu Santo, makikita ang kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon. At hindi na muna kailangan pa, mga kapatid, hallelujah, amen, na makikiusap ka pa sa kanila, mismo sila ang magsasabi, yan ay Kristyano at anak yan ng ating dakilang Panginoon. Mismong sila magkukumbis. Bakit? Kapag ikaw ay merong banal na Espiritu Santo, yung mga tao mismo, mga kapatid ko, sila sabi ng Bible, sila'y namangha, sila'y nangagtaka at nangagtanong sa kanilang mga sarili, mga kapatid. Ang sabi dito sa Acts chapter 2:16 hanggang 18, basahin natin, mga kapatid. But this is what was spoken of through the prophet Joel, and it shall be in the last days. God says that I will pour forth of my Spirit on all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my bond slaves, both men and women, I will in those days pour forth my Spirit, and they shall prophesy. Everybody say prophesy. Dito binanggit, mga kapatid, na walang piling or meron lang tao na pinipili na makatanggap nito, kundi lahat, kahit bata, matanda, mga kapatid, hallelujah, pwede ka makatanggap ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, wala pong pinipili ang Panginoon kahit ano pang klaseng relihiyon na meron ka, as long as you have a desires to encounter the power and the Spirit of God, and God is ready to fill you and empower you and give you, hallelujah, and will free you, mga kapatid. Dahil yan ay pangako at nasulat na sa Old Testament pa lang. Ang sabi ng Joel, in the last days, God says, I will pour out my Spirit. And these days, they will experience the first outpouring of the Holy Spirit. Everybody say Spirit. Ang sabi dito ng scriptures, mga kapatid, that they will prophesy in the last days. Simula pala sa first century in the first great New Testament day of Pentecost. And since they are the last days, those days ay kailangan nila, mga kapatid ko, mapatuloy ito hanggang sa ating pong mga panahon. We are included in those last days. Tayo po'y kabilang at kasama doon, mga kapatid, hallelujah, nung binuhos ng ating Panginoon ang banal na Espiritu Santo. And we in the 21st century ay makikita natin ang supernatural vision and dreams and prophesy, at tayo magmi-minister ng healing at marami pang iba, mga kapatid, because of that power of the Spirit that will give us life and empowerment, mga kapatid. The prophesied and outpouring of the Holy Spirit sa huling araw ay nagsimula dito sa Day of Pentecost. Everybody say Day of Pentecost. Yes, dito po sila nagsimula, mga kapatid, but it is not limited, hallelujah, na isang araw lang ang pagbuhos ng ating Panginoon. Hindi lang isang beses, ngunit ito po'y tuloy-tuloy ang pangako ng ating Panginoon. The Bible says, in the last days, plural. In those days, plural. In verse 17 to 18, the baptism of the Holy Spirit ay kasama dito, mga kapatid, ang sinabi, kapag ikaw ay makatanggap ng Holy Ghost, you will receive the gifts of the Holy Spirit.
Hindi lang binanggit dito, mga kapatid ko, hallelujah, na isang regalo lang or isang, dalawa, pangatlo. But you are receiving greater things that comes from God, that only God can give you that, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pong kaloob ni Kristo, mga kapatid, ay hindi lang isang regalo. Kaya nga, huwag kang magtataka kung dati ikaw, ang buhay mo, mga kapatid, marami kang mga bagay na ikaw ay ugali mo hindi madrawing, mga kapatid. Ulit nung ikaw ay nakaranas ng pagkilos ng ating Panginoon, dahan-dahan mong naintindihan at nauunawaan kahit ang katabi mo o kaya kapitbahay mo magsasabi na mabuting tao yan. Hindi yan dahil ikaw talaga ay mabuti, kundi dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya ka naging mabuti, kaya ka naging mabait, mga kapatid. Dahil yan sa ating dakilang Panginoon. At marami pang ibang bagay na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Everybody say gifts. That's why last days, including na tayo namumuhay dito sa 20th century, mga kapatid, or end times. Everybody say end times. That's why, in fact, in the first New Testament Pentecost, sinabi ni Peter, the baptism with the Spirit and the resulting power. Sinabi dito, mga kapatid, for you and your children and for all who are afar off. Everybody say, for all. For all whom the Lord our God will call, according to Acts 2:39, that Pentecostal power to be Christ's bold witness ay para yan sa araw na ito at para sa iyo, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na kaligtasan at kapangyarihan ay hindi lang ikaw lang, mga kapatid, kundi pati ang kamag-anak mo at sa mga susunod pa na mga kalahi mo at sa mga kalahi mo pa ay ang Panginoon ang kikilos at ang Diyos magpapakita ng mga bagay na hindi pa natin nakikita at nasasaksihan sapagkat ang Kristo na iyo pong pinaglingkuran, ang pangalan na ay Jesus na nagpalaya at naghugas sa iyong kasalanan at siya'y nag-iisa. Ibig sabihin lang yan, He holds the power, the heaven and the earth, and He has the authority, and He is mighty, and if He has all power, then He can do anything. All things are possible with God. Hallelujah. Kaya kailangan mo ang kapangyarihan ni Kristo para ikaw manatiling nakatayo at makasurvive sa paglilingkod natin sa ating dakilang Panginoon, dahil ang ating pong buhay ay hindi lamang basta-basta lang nakaduyan, kundi kailangan mo ay magsumikap na lumapit kay Kristo at makaranas ng Kanya pong makapangyarihan na Spirit. We are living in these last days, my brothers and sisters, na mas maraming takot mawala ng wifi kaysa makatanggap ng Holy Spirit. Mas okay lang na mawala ang wifi kaysa sa mga hindi mag-pray, mga kapatid. You see, mga kapatid, try to evaluate ourselves, each and every one of us. Kung tingin nyo ba, pag nag-rapture ngayon, makakasama tayo, mga kapatid? Lahat ng sure na makasama pag rapture, taas ang kamay. Alanganin yung iba, mga kapatid. Salamat sa 3 o 4, pero yung iba talagang alanganin talaga, Pastor Andrew, wala na talaga. Ibig sabihin, hindi tayo sigurado. So ano pa bang gagawin natin? Sisikapin natin. Sinasabi ko sa inyo, hindi lang ang basihan mo ang awitan, ang preaching. Your everyday living and encounter with God is matter, mga kapatid. Akala natin, saka na pastor, pagka mag-youth camp, hallelujah, paano na lang, once a year lang yung youth camp. Pagka New Year, pastor, kasi may New Year resolution ako eh. Marami ako doon, New Year resolution, pastor. Doon na ako magbago. Hindi yung mga New Year o event or youth camp ang magpababago sa'yo. Alam nyo, magtatagumpay sa'yo yung araw-araw mo na paglapit kay Kristo. Yan ang magtatagumpay sa'yo. Daniel, nagtagumpay, nilayo siya sa mga layon at sa mga kapahamakan dahil nagpipray si Daniel. Si Joseph, kaya nagtagumpay dahil po si Joseph ay nagpipray sa ating Panginoon. Paano na lang tayo nito, Brother Roland? Mas madalas pa tayo mag-birthday kaysa mag-pray. Kaya hindi na tayo magtaka kung bakit yung mga temptation at mga lumalapit sa atin. Di ba sabihin natin, di ba lagi, grabe naman talaga, kung kailan naman talaga kayo na ako, talagang sinasadya talaga nila. Tingnan mo naman,
Kahinaan ko yan eh. Tsaka ito pa ang kaaway, hindi magbibigay sa iyo ng hindi mo talaga kahinaan. Halimbawa, kahinaan ni Jesper yung, ano bang kahinaan ni Jesper? Hindi, mukhang malabo. Halimbawa, si Kim Domingo, kahinaan ni Jesper. Hindi siya bibigyan ng mga tagilid na pagkaalam ng kaaway na di kakagat mga kapatid. Lalo na, ito na lang sa mga kamamayot. Lalo na pagkasukli ni nanay. Patay tayo dyan. Pagkasukli, anak, ibalik mo dyan sa lagayan ha, yung sukli. Source of income naman. Marami pa mga kapatid. Sabihin natin, bakit kaya pagka ganun yung kahinaan lumalapit? Hindi yung kahinaan. Alam niyo kung bakit? Kulang kasi tayo sa... Kaya madalas ang nakikita mo yung kahinaan mo, yung madalas nakikita mo yung problema mo, madalas napapansin mo yung mga bagay na ikaka-depress at ika-stress mo. Bakit? Kasi yung banal na Espiritu Santo, wala na sa sayo. Hindi ibig sabihin na sila Joseph, ay wala ng problema. Yes, meron sila, pero mas nangingibabaw ang mga bagay sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mas nangingibabaw ang joy, mas nangingibabaw ang love, mas nangingibabaw ang understanding, mas nangingibabaw ang kapangyarihan. All of that things, that's the gifts of the Spirit. Kaya ang sabi ng Bible, you shall receive the power, and that is the gifts of the Spirit. When you have that, mangingibabaw yung kabutihan ng Panginoon, kahit na maraming mga bagay na gugulo sa'yo, hindi mo mapapansin. Bakit? Kasi mas priority mo at nakikita mo ang mga bagay sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, di ba, mas focus mo yung mga bagay na makalangit kaysa sa mga bagay na nasa lupa. Bakit? Ikapapahamak mo yan eh. That's why the prophesied of the outpouring of the Spirit in the last days. We are already experiencing it, but the problem is, everybody see the problem. Nasa atin, mga kapatid. Now I encourage each of you to pray. Everybody say pray. Pray to the Lord for a double portion of Holy Spirit and anointing and power. Bakit double? Ang mga matapat nga, sabi ng Bible, kung ang mga matapat nga ay nahirapan pa sa paglilingkod, how much more, mga kapatid, sa huling araw, yung mga hindi matapat? Kaya ngayong huling araw, kailangan mong mag-pray ng doble at hingin mo sa ating Panginoon double portion of the Spirit while anointing. Why? Dahil hindi mo alam, mga kapatid, ikaw ngayon, tayong lahat, ay may mga kanyang-kanyang pakikipagbaka at mga suliranin o problema. But I tell you, when you have the power of the Holy Ghost, according to 2 Kings 2:9, let a double portion of thy Spirit be upon me. Hiningi, mga kapatid ko ni Elijah, hindi yung mga bagay na ikakapangyarihan o milagro, but Elijah asked. You know what Elijah asked, mga kapatid? Hallelujah. The prophet Elijah, kanya pong predecessor, mga kapatid, na humingi sa kanya, let a double portion of thy Spirit be upon me. Meaning to say, mas hiningi niya, hindi yung mga kapangyarihan, milagro, mga bagay, no. But the Spirit that comes from the Lord, mga kapatid. Dahil alam ng lingkod ng Panginoon na ang kailangan niya, lahat ay hindi yung mga makipakita ng mga perform na milagros, nagpapagaling. No, susunod lang yan lahat ng bagay once you have the power of the Spirit of the Lord Jesus Christ. That's why they are ministering effectively for the Lord in that days, mga kapatid. Why? Because they have the Spirit of the Lord. Everybody say amen. Sino ang makareceive nitong banal na Espiritu? All people. Everybody say all people. Your sons and daughters, young men, old men, the youth are included. Mga kapatid, lahat. Lahat, pati my servants, both men and women. The Holy Spirit baptism and its power are sa lahat po ng genders, mga kapatid. Ikaw, kasama ka doon. You are included. Kahit ikaw matanda, mabata, may ngipin o wala, may buhok o wala, lahat ikaw, ikaw po ay subject na makatanggap ng Holy Spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw, tayong lahat ngayon ay binihiyaan ng regalo ng Panginoon, pero ang problema, walang pumapansin. Ibig sabihin, ang kaloob ng ating Panginoon, bakit wala ako napapansin, Pastor? Bakit wala ng revival? Bakit walang ganito? Huwag ka lang magtataka. Paano ka makita ng revival? Puro ka dito social media, puro ka paglalaro, puro ka mga ganito, mga bagay. Hindi mo talaga mapapansin na ang asawa mo mabuti, kung ikaw nakapokus ka sa ibang bagay. Kahit anong gawin mong gwapo, mabait ng asawa mo, kung puro ka Piolo Pascual lang, wala ka ng iba, crush ko talaga yan, Pastor, wala. Kahit anong gawin hindi mo talaga ma-appreciate. Paano mo ma-appreciate ang mga bagay sa mundo, sa Panginoon?
Kung puro ka makamundong bagay, mga kapatid, hallelujah, i-check nyo yung prayer request nyo. Tingnan nyo, mga kapatid. Check nyo lahat. Anong prayers nyo dyan? Nag-pray ba kayo na, Lord, give me spiritual growth? Na Panginoon, sana, pati ugali ko, Panginoon. Anong nilalagay natin sa prayer request? Panginoon, yung bagong shoes, high heel, 15-inch. Panginoon, bahay, sasakyan. Panginoon, ma-promote ako sa ganito. Panginoon, sana yung brown na maong with rainbow color. O kaya, Panginoon, yung matubuan na yung buhok ko, Panginoon. Panginoon, nawa dami, mga kapatid. Lahat. Panginoon, sana yung crush ko ay magka-crush na sa akin. Panginoon, sana ganito, yung asawa ko, regaluhan ako ng mga. Di ba? Marami tayong wish ko lang, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga, papansin nyo pa lang, sa prayer request pa lang natin, bagsak na tayo, mga kapatid. Hindi na tayo nagdi-desires ng mga things sa Panginoon. Kaya huwag kang magtaka, sabihin mo sa sarili mo, huwag kang magtaka. Kung bakit di mo napapansin yung mga revival. Di mo nakikita yung pagkilos ng Panginoon. Hindi mo na mas naibigyan bakit hindi mo pinagtuunan ng pansin. Kung ano ang bagay na madalas mong pinofocus, yun yung magiging ikaw. Yun yung mas magiging priority mo. Yun yung mas magiging lumago mo. Kung makamundong bagay ang nasa focus mo lagi, then yun ang lalago sa'yo. Pero kapag ang mga bagay, kaya nga sabi ng Bible, di ba, huwag kang magbigay ng treasure dyan sa mga bagay sa mundo. Dahil yan ay lulumutin, tatayain, masisira at mawawala. Ilagay mo mga bagay mo, mag-invest ka sa Panginoon. Bakit? Doon sa Panginoon, walang kalawang ni bagay makakasira. Ibig sabihin, it is good to have a desires the house. Sasakyan, ari-arian, business, lahat tayo maging okay. That's not good. That's not bad. That's good, mga kapatid. Pero kapag ang plano mo, hindi kasama si Kristo, babagsak tayo dyan, mga kapatid. Kaya nga, kailangan mo ang kapangyarihan ng Panginoon, lahat magsabing kailangan mo. Dahil yun po ay kaloob ng Panginoong Hesukristo para ikaw, hindi ka lang aasa sa awitan at saka ka makareceive ng Holy Ghost. Ang totoong mananampalataya, hindi nakaasa sa Spotify at YouTube. Pag magpipray ka, mga kapatid, revival ka, pag favorite song, mamaya mag-commercial na lang, mang-inasal, langhap sa abal. Mawawala na yung revival mo. Ang totoong revival, if you check on the Bible, on the record, ang revival meaning change. Kaya pagka meron kang banal na Espiritu Santo, merong pagbabago. Why? Because only the Spirit of God will give you transformation, mga kapatid, that you can see things clearly. Before, you cannot understand, hindi mo maintindihan. But once you experience the power that comes from the Lord, then tsaka mo maintindihan, matumaunawaan, ganito pala ang pagmamahal at pag-ibig ni Kristo dahil naranasan, mismo ikaw ang saksi at witness. Kaya nga ang tawag sa iyo, Pentecostal experience, meaning you are witnessing. Everybody say, praise the Lord. Yang katabi mo, witness yan. Hindi yan magtatagal kung hindi totoo ang Panginoon. Lalo na ikaw. We all know the truth, and the truth will set us free. But the problem, we set aside the truth. And we focus this is matter. You know what the problem of some of us Christians, like Peter, mga kapatid? Peter asked the Lord, he has a desires, amen? Kagaya sa'yo. Sabihin mo, kagaya sa akin. May desire siya sa Panginoon. Nakita niya si Jesus, naglalakad sa tubig. Ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, palapitin mo ako. Di siyempre, sabi ng Panginoon, come. Nalapit siya ng Panginoon. Ang problema, nung nakalakad na siya sa tubig, mga kapatid, instead na mag-focus siya sa Panginoon, nakafocus na siya doon sa lalakaran niya. Kaya nga minsan ang dahilan ng Panginoon, hindi nagbibigay ng answered prayer sa atin, hindi biglaan or alam ng Panginoon ay kapapahamak kung bakit kapag lahat ng prayer mo, sinagot ng Panginoon, baka doon ka na mag-focus, hindi na sa Kanya. Si Pedro nakalakad ng tubig dahil kay Lord siya nakafocus. Tama? Pero nung nalaglag siya, anong nangyari kay Pedro? Kaya siya nalunod, hindi na siya nakafocus sa Panginoon. Once your eyes nakafocus na sa ibang bagay, wala na sa Panginoon, malalaglag ka talaga. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid.
It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kaya kapag ikaw nakafocus kay Kristo, yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa, kaya nga ang sabi ng paboritong verse ng Israel, call unto me and I will answer thee, I will show thee great and mighty things. Makakagawa ka ng mga bagay na imposible, na hindi posible sa tao, but with God, all things are possible. Why? Kaya mo magpagaling, kaya mo mag-lay hands, kaya mo mag-minister, kaya mo mag-preach, kaya mo maging mabuting tao. Why? Hindi yan dahil sa'yo, kundi sa tulong ng ating Panginoon. Basta ang trabaho mo lang, mag-focus ka sa Kanya. You need to behold God. Amen? Amen. Dahil kapag ka nawala yung focus mo at yung iyong pong mata sa ating Panginoon, kaya sabi ng Bible, let us fix our eyes on the things of God. Everybody say, praise the Lord. That's why you have the same Holy Spirit, the same last days anointing of the Spirit, the same Lord, the same gospel. Let us allow the faith to grow, mga kapatid, in our heart to see the same dynamic response as we reach out on others. Kasama po ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat, mga kapatid, amen. The church last days, we need to experience the great move of the Holy Spirit. And we need, hallelujah, to see our young men, our old men prophesy and will dream dreams to see this end time church. Hallelujah. Paano tayo makakita ng mga milagro at mga kasaksi ng mga panaginip? At tayo, mga kapatid ko, ay maingatan kung puro tayo busy. Walang oras sa ating Panginoon. Wala kang oras mag-pray. Wala kang oras makatanggap ng Holy Ghost. Wala kang oras sa mga bagay sa Kanya. Kaya ikaw mismo mahihirapan na bumangon at manampalatay at manalig kasi ikaw mismo ang problema, hindi siya. Everybody say, praise the Lord. Brother Jesper, halika dito, Brother Jesper. Dahil ikaw ay parang nakapang tanggalin mo yung coat mo, Brother Jesper. Kasi masyadong formal. Tanggalin mo yung coat mo kasi hindi ka ngayon. Yan. Now, this is Brother Jesper. Normal Christian, followers of Christ. Siya po ay born again, mga kapatid. Tanggap ka na ng Holy Ghost, di ba? Kanina lang. Marius. Hindi pa sure. Naalala mo pa yung baptism of water mo? Camp Krami. Yan. Ay, tama. Mga Camp Krami. Yan, doon siya nabaptize sa swimming pool. Now, this is Jesper. Siya po ay nakatira sa Kaliraya, 65, mga kapatid. Mamaya, padalan nyo doon ng pagkain. Anak ni Brother Justin Hangsitang. Kung usapin lang na challenge, hindi na mabilang. Ilan ba ang kahinaan mo? Marami. Kaya bagay ka talaga dito. Now, lahat ng mga plano ng Panginoon sa iyo, mabubuti, magaganda. Kung merong mang bagay na tingin mo hindi mo ninais, yan po ay binigyan ng permiso ng ating Panginoon. Pero hindi siya magbibigay ng problema sa iyo kung alam niya na hindi mo kayang saluin or kakayanin, mga kapatid. Now, we have that strongholds, we have challenges, we have temptations, mga kapatid. Now, ito yung tali ng kaaway. Amen? Tatalian ko si Brother Jesper. Now, sabi ng Bible, kapag ka ikaw may kasalanan, big sabihin, nakatali ka sa isang bagay, mga kapatid. Ano yung mga bagay na hindi mo pa nasusuko sa Panginoon? Huwag mo lang sabihin. Delikado. Maraming mga bagay tayo na hindi natin sinusuko sa Panginoon. Na pagka nakatali ka sa isang kasalanan, akala natin hindi manganganak yun, okay lang yan siguro, ano lang muna, ito lang muna kasi ano lang naman to, isang beses lang. Yung mga natin, issues na, last na lang to Lord, isang beses na lang. Pag-sorry naman ako mamaya eh. Ang hindi mo alam, manganganak yan. Kapag ang demonyong pinalayas mo na at ginawa, tinulit mo ulit, mag-invite yan ng ibang mga demonyo. Mas lalakas yan. Kaya nga hindi mo mabitaw-bitawan, may iwanan eh. Ngayon, nung una, isang kamay lang, nakatali ka. Sunod-sunod ka ngayon. Napuspos ka ngayon. Hallelujah! Sinuko mo, umiyak si Jesper. Sinuko niya, pinatawad ng Panginoon, lumaya. Ngayon, problema, pag uwi sa bahay, wala nang prayer doon. Wala nang awitan doon. Yung mga awitan dito na dancing my soul, great. Doon, manok na pula yung awitan doon. Ano pa bang awitan doon? Oh, di ba? Stupid love, yung mga awitan doon. Instead na ikalalakas mo, puro
kakahina mo tuloy lalo. Di ba? Yung mga awitin ng Panginoon. Kasi nakasanay natin na doon lang tayo sa simbahan, may awitan na ganun. Hindi natin alam na pwede mong gawin yan sa bahay mo. Eh, ang problema ngayon, bumalik siya. Ay, ito, dalawa ng kamay. Ngayon, nakatali na si Brother Jesper, mga kapatid. Pag nakatali na siya, kahit anong gusto ng kaaway niya, mabilis lang siyang hatakin. Bakit? Kasi nakatali siya. Itong ginawa ng kasalanan ng demonyo, mga kapatid, noong una pa lang na Adan at Eva. Ito ang ginawa niya sa atin. Kahit saan niya gusto, okay, natikmam na yan, okay, next naman tayo, next putahe, yan na naman. Hanggang sa palala ng palala yan. Walang naging pinanganak na killer agad. Di ba nung una nagnakaw ka, papiso-piso pa lang, bago ka naging professional lupin, mga kapatid? Unti-unti yan. Ayan lang muna. Hanggang sa, pati na paa nakatali. Ngayon, hindi ka na makawala. Ngayon, anong susi dyan? You see, kapag ikaw na hinayaan mo ang kaaway, mga kapatid, bigyan mo ng 1 inch, dadalhin ka niyan 1 milyang kilometro. Pagka ikaw nakatali niya, mga kapatid, because Satan is the God of bondage. Siya ang Panginoon ng panggugulo at pangsira at pangwasak ng buhay mo. Bakit? Dahil ang kaaway, mga kapatid, ang destinasyon niya, walang iba kundi impyerno. Wala nang iba pang pupuntahan ng kaaway kundi kapahamakan. Ikaw na tao, meron ka pang tsansa. Ang ginagawa ng kaaway sa iyo, papahamakin ka para meron siyang madamay, mga kapatid. Dahil alam ng kaaway, ang trip niya ay sa impyerno. Pero ikaw, meron ka pang pagkakataon na mabago. Dahil alam na nga ng kaaway, merong Diyos na sa tuwing ikaw lalapit, kaya ang kaaway gagawin niya, tatalian ka niya hanggat maaari, babalik ka sa kanya ka pa rin, babalik ka pa rin. Dahil alam ng kaaway gagamit, magaling pa naman mag-quote ng verse ng kaaway. Alam niyo yung favorite quote ng kaaway? Na minsan, akala niyo hindi nag-memory verse ang kaaway? Uy, hindi. Kita niyo, basahin niyo sa Matthew chapter, si Jesus Christ nag-fasting. Abay, ginamitan pa ng, kung ikaw ang Panginoon nga, sige nga. Di ba ganun ang kaaway eh. Yung mga favorito ng kaaway, papatawarin ka naman ng Panginoon eh. Ang sabi ng unang sinungaling, isa sa mga binabi ng kaaway, hindi ka mamamatay. Ang sabi ng kaaway, dun sa snakes, Adan, iba, hindi ka naman mamamatay. Tingnan mo. Okay lang yan, gawin mo. You see, tayong Krisyano din minsan, no. Hala, no. You see, mga kapatid, si Adan at Eva napahamak, hindi dahil wala ang Panginoon. In fact, nandun ang Panginoon. Tingnan nyo, hindi kasi kayo nag-check ng Bible eh. Pag binasa nyo yung Bible, kayo ba nakagawa kayo ng kasalanan, tingin nyo wala ang Panginoon? Hello? Nandyan ang Panginoon. Ibig sabihin, kasama mo ang Panginoon nung ginawa mo yun. Si Adan at Eva, nandun ang Panginoon. They have the fellowship every day with God. Pero ano nangyari? Mas nakinig sila sa bulong ng kasinungalingan ng kaaway. Kaya ikaw nakatali, gustong-gusto mo rin na tinatalian ka. Amen? Gustong-gusto mo rin, mga kapatid, na hindi ka makakagalaw. Tapos ngayon, ang sisisihin mo na ngayon, walang iba. Ang tao pa naman, basta ando pagka nagipit, sa iba isisisi. Sabi ni Eva, yung si Adan kasi, Panginoon, si Adan. Si Adan naman, yung tinuro, yung ahas kasi, Panginoon. Ang ugali pa naman tao, pagka naipit, magtuturuan, mga kapatid. Nung nakaipit na sila, mga kapatid, lahat ng yun, wala na mapuntahan. Anong ginawa nila? Instead na lumapit sa Panginoon, nagtago pa sila. Ganyan na ganyan ka, ganyan tayo. Instead na pag tuwing magkasala tayo, kaya nga gusto ng Panginoon palapitin ka sa Kanya. Come boldly to Him. Why? Dahil gusto ng Diyos palayain Kanya. Kaso ang ginagawa natin, ayoko muna magsimba, pastor. Nung una, kamay lang nakatali sa'yo pa, ngayon pati katawan na nakatali. Ano ang ginawa? Wala na. Bakit? Mas binibigyan mo ng lisensya na gumawa ka ng mali tuloy-tuloy. Bakit? Hindi na ako nagsisimba eh. Tapos ang i-reason mo na out, kasi yung mga church dyan sa simbahan, mga banal-banal, sila lang ang tama. Ganyan ang ugali natin, mga kapatid. Pag tayo nakagawa ng mga bagay na wala na tayong ibang gagawin, kundi hanap ng mabagay na mga pwedeng mapagkitaan na pwedeng ituro, mga kapatid. But if you have the Spirit, why? Pag ikaw nakatali,
Kinakamay mo ba? Pag ikaw nakatali, hindi mo kayang pakawalan yan kung ikasarili mo lang, mga kapatid. Sumuko ka na. Alam nyo ang mga may kasalanan, di ba ang sign, surrender? Ang pagtaas ng kamay sa mundo, tanda ng surrender. Ang pagtaas naman ng kamay sa Panginoon, tanda rin niya ng pag-surrender at pagtawag sa Kanya. Dahil walang kriminal na babarilin, taas ang kamay. Pagka hindi ka nagtaas ang kamay, wala ka talaga. Ibig sabihin nun, hindi ka sumusuko. Pero pag magtaas ka ng kamay, mga kapatid, ibig sabihin nun, suko na ako, Chief. Tatalian ka, pero doon, mga kapatid ko, nililitis yung ano mo, kaso mo, pagka ikaw ay okay na, pinagbayaran mo kasalanan mo, makakalaya ka. Pero sa Panginoon, mga kapatid, pag once na ikaw ay nakatali, ikaw hirap na hirap kumilos, alam ng Panginoon kung ano ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Hindi ka makakataka sa mata ng Panginoon. Kahit paanong gawin mong tanggi at ano pang gawin mong sabi, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang problema mo. In fact, alam mo din kung anong problema mo. Ang problema lang, hindi mo nilalapit kay Lord at kino-confess sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, confess to Jesus and He is just and faithful to forgive your sins. Kaya ka hindi lumalaya. Bakit? Hinahayaan mo na tinatalian kay. Kaya nga kailangan mong lumapit kay Kristo at sumuko sa ating Panginoon dahil kapag ka lumapit kay sa Panginoon, si Lord mismo ang magtatanggal ng tali mo at tanikala. Bakit? He is the Lord. He is the God of all, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit gaano ka pa kalala at kasalanan at katali, mga kapatid, only God can free you from the bondage of sin. Kahit man gaano kalaki ang kasalanan mo, handa kang palalayain ni Kristo. Kaya nga ikaw ang kailangan na tao magpakumbaba at lumapit sa Kanya at isuko ang buhay mo. Bakit? Dahil kapag ikaw nakalapit kay Kristo, dahan-dahan mo maintindihan at maluwaan. At kapag ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu Santo, that chains at anumang tanikala at anumang tali na nasa iyo, aalisin niya ng ating Panginoon. Dati ikaw ay ganitong bagay. Dati ikaw ay maraming temptation na ikaw kinahumilingan at marami kang mga bagay, mga kapatid, hindi mo masuko. But once you are committed, once you are total surrender to God, then God will ready to free you and will baptize you again with the Spirit. Kaya nga, di ba, nandito tayo sa church, nakataas ang ating mga kamay. Signs of, Lord, I'm surrendering my life to you. Tayo, mga kapatid, di ba? Try nyo itaas yung kamay nyo, mga kapatid. Try nyo itaas, yan. Sa mga Krisyano na may mga, lalo na may mga struggles ngayon, mga kapatid, alam nyo ang kulang nyo sa inyo, pagtaas lang kamay at pagtawag sa Panginoon. You see, once you are lifted up your hands towards heaven, you know that there's something inside of you, mga kapatid. You are connected to Him that, Lord, my life before, Panginoon, ganito, ganyan. Di ko kaya kung wala Ikaw, Panginoon. Now, kung paanong mangyayari sa atin kung pananatilihin natin yung ating kayabangan, mga kapatid, kailan pa ba tayo magpakumbaba sa ating Panginoon? Kailan pa tayo lalapit sa ating Panginoon? Kung kailan ba tayo lalala na, mga kapatid? Or ngayon tayo na merong tsansa na muling lalapit sa ating Panginoon. Why? Once you have the opportunity to come to Christ, every day is a great opportunity to come to Christ. And every day, God is calling you out, mga kapatid. Hindi mo lang narinig. Baka dahil hindi mo narinig, dahil masyado kang busy, mga kapatid. Hindi mo alam. Araw-araw kang tinatawag ng Panginoon. Hindi mo lang narinig. Bakit? Dahil ibang bagay ka nakapokus. Hindi mo alam na minuto, segundo na sa isip ka ng Panginoon. Bakit kaya hindi mo siya napansin? Kasi siya wala sa isip mo. Pero ang Panginoon, nasa isip ka niya, mga kapatid. Ang kalooban ng Panginoon, palayain ka. Ang kalooban ng Panginoon, lumago ka. Ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay magiging katulad ng Panginoon Hesukristo. Ikaw mismo ang gagamitin ng Panginoon. Hallelujah. Mangaral. At ikaw din mismo, mga kapatid ko, magiging ehemplo. At ikaw mismo ay magiging good example. Hindi lang sa mga kapwa mananampalataya, kundi pati sa mga lahat ng kasangtauhan. That's why you are called Pentecostal, witnesses to God. Thank you, Brother Jesse. Meaning to say, today, everybody say today, you still have a chance
to experience the power of God in your life. Now, many of us, we have encountered challenge, mga kapatid. But today is different. Amen? Today is different. We all know the drill. We all know Pentecostal. How many years we do this, we do that. But I tell you, the day of Pentecost, they are filled in the Holy Spirit. Why? Hindi dahil nakatayo sila, nakaawit-awitan sila. You see, it is possible for us not to be filled with the Spirit, kahit pa may kantahan, mga kapatid. Ilang beses na ba tayong umuwi, mga kapatid, every Sunday, na hindi tayo nakatanggap ng Holy Ghost? Why? Dahil mismo tayo ang may problema, mga kapatid. We don't have this desire for the things of God. That's why today, we need first to humble ourselves and we need to repent all of our sins to Christ. Today, I tell you, today is different, mga kapatid. If you want to come to the altar, before you kneel down, mga kapatid, come to the altar if you want, mga kapatid. God bless you if you want. Dito po sa mga lalaki sa right side, mga babae dito sa kaliwa, and we will pray together. First, we will need to pray for repentance. Meaning, kailangan muna natin unang manalangin ng pagsisisi para sa ating dakilang Panginoon sa ikapapatawad at ikalilinis ng ating pong mga kasalanan. Dahil hindi ka kalulugdan ng Diyos kung ito puno ang ating mga puso ng kasalanan, mga kapatid. We need to surrender ourselves and our lives to Christ once again. And we need to give God, Lord, it's not about me anymore, Panginoon. But it is about you, God. Kailan pa ba natin isuko ang ating buhay sa ating Panginoon kung huli na ang araw, mga kapatid? When is the last time that you cry and weep aloud, mga kapatid, in your room or during Sunday service? When is the last time that you speak in tongues? Kailan yung huling araw na ikaw inalangin ng taimtim at sinalis mo mismo ang sarili mo? Or you are comfort na, mga kapatid, every Sunday, wala na akong gagawin para sa ating Panginoon. But I tell you, church, that this gift of the Spirit is free for you. And if you don't want to receive it, walang magagawa ang ating Panginoon but those people who are hunger and thirst for righteousness and for the things of God, then God is ready to fill you with His power. But first, we need to pray in the Spirit. We need to pray in repentance sa ating pagsisisi. Naahayaan natin ang Panginoon ang mangusap sa atin. Handa na ba tayong manalangin ng pagsisisi, mga kapatid?